natin. At lahat naman yan ay tinitira niya kahit anong sabihin mo. Kaya salamat sa buhay ng bawat isa sa atin. Amok nga iti Apo kahit patuloy nga iti nasanto ang Espiritu kahit patuloy nga ato dagiti pagpagana kadagiti biyag tayo nga kalpasan iti anniversary tayo ngayon nagapinpintas nga tema iti church nagapinpintas pa nga anak iti Apo tinang ipaay babaen dagiti sa una so saan ko nga madaywan iti mahungko ng tema tayo iti anniversary tayo ta nakita iti sorsoro iti Apo babang iti aliban na ni Pastor Mark iti biyag ni Joshua iti biyag ni Jabez so no pagpulay-pulayan tayo nagiyay subyanan tayo sobra iti encourage mo na may papan iti magungko ng victory Minulti Ilocano kunana Minulti Ilocano Balay so nakapinpintas iti makunkunang balegi iti panagbiag. Amen? Amen. So batbatsin kayo pa iti napatag na nagan na Iso Kristo nga iso iti pun, iso ti kapo, iso ti dalan pagbukan ti biag tatnawas takit patuloy nga at iti balegi iti panagbiag iti kapo na gamin no awan iti balegi iti biag kaslahan mga makikita nga talaga niya tararangin iti ako iti biag mo kasi tradisyonal lang pero no at iti balegi nga mahungko na at iti mahungko na nga growing so nga kahit kung isuro ka na kayo dito yung mahungko na walking in victorious life. Yeah. Kabayatan nga magmag na tayo kadag iti panagbalegi iti panagbiag tayo. Tamo tayo siguro iti tema tayo iti balegi victory over victory. Tamo tayo pating kajay nga kanayon nga victorious tayo. Pero ang dagayan na iti sa magmamano nga kailangan sagutin tayo, minakaramitan tayo ng manununay iti panagbiag. Baban di makungko nga victorious life. Gamin, iti makungko nga victorious life. Araramitan tayo, aging ka na alam na matibiyag tayo iti Apo. So, tuloy. Maliban lang jay makikita tayo victory na daily revelation, discerning, gusto niyay. Yung i-balance tayo na tayo tinubong. Gagit ibang banag na makikita tayo, kailangan nga amin i-balance tayo. Mangut tayo, i-balance tayo amin. Yung tayo magmungko na victorious life, kasi yung kung nalang pa nang tanggap tayo kanya Apo Iso Kristo, tayo di managbasol tayo, kahit namari tayo, so nga inawat tayo ni Iso Kristo, pagbibiyagan tayo, at dapat kinasanto ng Espiritu mamangidardalan, tibawat na isa, tapos masurutan tayo, hindi pa kung kunang victorious life. Nung ko na tayo nga, ay, kayang-kaya, ay, agpanunod ka, natagsat. So nga, kaya't ko nga, pakiplasma, lalo si Salmo chapter 119 kaya tayo na ito 119 chapter iti Salmo verse 11 okay. Ang banal mong kaudusay sa puso ko iingatan upang hindi nagkasala laban sa iyo kailanman. Diyaman kami o Diyos, kinaimbag mo, tineto yung mga oras. Kabayatan o Diyos nga
at yung tiadipad mo nga agsuro. Let your wisdom and knowledge, Holy Spirit, to come, not only me and even the hearer of God. Pagpalain mo, bindisyon ng ako ti bawat maysa, nga na malpas kami, dagiti sao, dawat mi nga ipun-pun mo kadagiti puso ni Ugan. Karapasan na i-remind mo, O Diyos, kapno kastan, na kailangan mi Ugan, usaran mi Ugan. Tapno lagi ito nga sa uyo ama, nabilag, umakapoy, rumangrangay, kahit apo ti panlag nami akas victorious life. Apo, nakasagana, dugtong kayo man apo, tibawat may sakala kami. Kahit agyaman kami, habang o Diyos, panag-uuray mi, panagsubliyo, dito rabaw tilagang, alayin dagiti iglesia, anunakyo, iti body of Christ. Ama, salamat o Diyos, dagiti sa uyo, nga kanayon nga isutilawag mi. Isuna apo ti mang silaw, kadag tinapudrop apo nga silaw mi. Isulat ti maglawag o Diyos, mangiturong apo dagiti dahalan mi apo nga killo-killo. Ngaya magyaman kami dagiti sa uyo na naparabog da, mayaman da. Isu ti talat kaggamon mi apo, bayat apo, ti susurot mi kanakayugan. Nakanayon ama, iparanas yun na apo na santo ang Espiritu yun. To be lead us anytime, anywhere, everywhere, every day of God. Kaya salamat po Diyos, tila niyo akong daway. Iti pamintusin niyo ako, iti bawat maysa, salamat po Diyos. Tignan na ito po Diyos, karagag ni Tinagan ni Yesu Cristo. Amen. So, dito yung kapsat, iti may isang Kristiyano, once nga tinanggap tayo na Apo Isus, mahunang victorious tayo. Iti panagbiag. Pinapundo na kagabsat, kailangan tayo lang iti patuwid. Kailangan lang tayo nga dungag. Kasi nga, iti kasayangatan nga talaga, umuna kailangan di obedience kagabsat niya. So makuna na iti saong kat indulin ko ti puso, muna na. Di makuna nga indulin, amuyo, nagiti kapatgan nga materialis iti lubong nga anda ka na tayo. Nang naroon natin pamilya tayo, unang-unang, lalo kanya tayo magulang, talagang angan na lang tayo, kaya pagbulit ako. Kung rin nga gamong, angan na lang tayo. Tapos basta, kahit makapagbayag, makauray, tapos basta, amin nga banag, amin nga gayang tikabuso, kahit mapaglabanan, iso yung mga unang victorious life. Nang nangruna, hindi ay, no nakadulinan yung puso tayo sa uti ako, nga santo nga matakaw, dapat iti jablo, gapuanan na tapno, basol man. So nga, akas makita tayo, adun dagiti napudno nga sundrat ti simbahan, adun ti napudno nga adun ti sa uti ako, kalpasan na ng mariyabangin. So hanggang saya at diya kamsat. So nga kung na nga idulin tayo iti sa uti apo, iti puso tayo. Kailangan nga adda yung magmukuna nga santo nga maskret iti basol. Di ba dahil kanta nga kung na nga taplosan nga makaskret iti basol, kailangan iti sa uti apo iti puso tayo, di ba? Nakapagpintasan niya ang kanta. Nga isulti kang kantaan tayo. Nga kailangan di sa uti apo napunpad ni puso tayo tak nga makaskret iti basol niya. So akas daging surti di nga saan ko mamalipatan di makungkulangan na sinful nature ay sugla-sugla ng basol. Dahil di nakabutbuton. Nung pati sa uti apo kat kaya rin ng 2 age, ti katalun na. Nga nung tumudok diyay, maging ka na iti kasukasuhan, kahit ito lang, halos sumabog. So ibig sabihin masakit. Kasi diyay, iso nga, once nga tayo, kat ada tayo kami Kristo,
tayo dito tawagan nga dati victorious life. Amen? So kas makita tayo di pa nagbiag tayo, at iti dapat nga ayusin iti Apo. Si kayo, na tayo, oresak, mahanak nga pre. Kailangan tlata iti patuloy. Amen? Ano iti kaparaanan takukas na kailangan tayo na sumunod iti pagayat iti Apo obedience. Dati sa uti Apo iti kumanna. Iso na iti makumpuna nga laws. Kautusan. Nga kailangan tayong aramidan. Tamno kasta sa anto nga makastrip ti basol. Ato dagiti halim example, kadagiti banbanag iti panagbiag tayo, nga once nga naidulin tayo nga naseti sa uti Apo, at mayroon ang tuloy nga sa uti Apo, kung dunteng man di makumpuna nga panlilito, December nga ulit, tinigablo, at ang tunti pananggang. Diba? So, habang umunod tayo, kaya natin dapat tayong aramidan, kailangan ataywan tayo bigyan makumpuna nga simple nature. Ay pasubli-subli nga basol. Di kung na pasubli-subli nga kahinaan, minuday ito makumpuna nga saan mo kaya iti patuloy, saan mo kaya tagpalintag, saan mo kaya tagpalinis, saan mo kaya natanggapan iti pinakapoy. Kasi nga sa so, dagiti makumpuna nga akas victorious Christian, at dahil sa mga tips, at dahil lima nga kahit mga ilaw lawag, tibawat ka panunukan, tibawat maysa, just open our spirit, kung makakulikta kayo, iti knowledge, tinasama ka ng Espiritu. So, number 1, kuna na, to whom does God promise victory? Sino nga ta kadagiti bawat may sa nga nakaitudan ti makumpuna nga promise nga victory akas Christian. So, saan nga nalingad ka kapsat? Saan nga nalumon? Nga, iti pa nagbiag tayo, maliban lang, iti biag tayo, tinanggap na ako, pudno nga, at iti makakita niya na tayo. At lagi mangunod tayo. Saan tayo nga may lumang tikay ko sa awan mo, iti tinakakita kada tayo. Diba? Akas victorious Christian, kailangan tayo nga kailangan tayo kumadi sa uiti Apo, mga isu iti kuman na kada tayo, kailangan tayo kumanga dagiti nga panuknakan. Nga iti Apo ni Apo Jesus kawan iti biyag iti maysa nga namati nga Kristiyano, nawan ni Kristo dibi na uri agdan ko na tayo. Gamin sa ating aligtas, uri kay namati kayo. Anya ti kapatgan nga aramidon tayo, di ba ang ito church, ano yung mga nga statement of faith. O, di ba? Anya na yung statement of faith tang mabasa yung talo ata eh. Yan. So, lubabasaan nyo data, mabalin ng sangkay ng mayaw awan, di makukuha nga victorious na. Di ba? Amin nga namati o Diyos na tumanggap ti anak na bugtong na Yesu Kristo. Na iso na kita invite your mouth dagang, ito ti Ama, tamukas takit na isalangan ti isang katauhan, bapaulog ti ano nga baso. Tamukas na ito yung Diyos tayo, nga pinanaligan tayo, na Yesu Kristo, namati tayo, tinanggap tayo, katijay, iso na nga adda nga natay, pinarigat iti tao, natay, ika na may katlong aldaw, bimangon, manipot kailaliman, manipot dagiti patay, tatlo kastan ket awanan. We are victorious. So, ijepe lang, rudugi pa lang victorious na talagang tibiyag tayo. Maliban lang talaga ni grasya ti Apo nga pamati. Amen? So, dito, nababasan tayo biyay, saan tayo nga mayo awan? Hindi ka mo nagbabasa na tayo statement of faith. Amen? Kailangan basaan tayo. Gamin, yung damdamag, na-statement of faith yun. Di ba? Kasat mo tayo nga maamuan. Iti kinapudno. No saan tayo? Uri sugla-suglanan.
Di ba? Ang mga kailangan ngayon, memorize mo ata. Tarusang lang, tapos ka sa may panguhay mo. Amen? Paulit-ulit lang. Yan. 1 John chapter 5, verse 5. Yan. Ang mga libro ni Juan, kapitulo 5, versikulo 5. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Katanungan. Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. So napakasimple lang. Yesu Cristo nung tinanggap tayo, kailangan amang mo tayo. Pero apay dahil makukuha ng victorious life, di ba? Kasi adu dagiti doctrines, adu dagiti agal, dagiti learning nga mabaling napudno saan, mabaling kapahamakan, doctrines sa ita eh. Pero now ang supimat tayo iti sa oti ako, ay ada di ikonekta iti ako, babaan na kailangan tayo iti sa una mangten may isang balegi iti pinagbiag na yung Christian one. So yan po, sino tinakaitudan na ito nga promise na victory? Siyempre dagiti namati, dagiti timanggap ni Yesu Cristo, dagiti nagbautismo iti danong, nakaranas iti bautismo iti nasanat ng Espiritu, agtuloy ang serbi, managkarkararag, devotion, tsaka di mangunguna nga sumusunod ti pagayat ang ti Apo. Uri pwede iti panagayuno kasi ay. Tapos makastakat makapagtuloy tayo nga serbi ti Apo, kailangan tayo nga gumilag kakabsat. Da tayo, maglaan. Amen? Tapos makastan ti makuna nga victory ti panagbiag, minubaling iti panagbiag, tatandaan tayo na statement of faith. Amen? Okay, may kadua. Una na, what a good prayer for a person who wants to live a victorious life. Kuna na Ilocano, anya kano tinasayaat kano nga karkararag ti may nga tao, tapno isunakat ang biyag nga nabaligi. Kailangan gayam di makungkuna nga good prayer. Pag may bagbata nga prayer, ato yung makungkuna nga connection, komunikasyon tayo iti Apo kapsat niya. So adong dagiti nanggatan, adong tinaadalten, very simple lang dato yung kapsat. Kahit ito lang ay to be a victorious Christian, a victorious life. Bawat may sanada tayo. Ada dagiti yung some tips yan, to remind us what a good person iti sangwanan iti Apo. Yan. Iti biyag tayo, tamo tayo, pagkakaarag tayo, tamo tayo, masasilip tayo, makikungkumina karati iti Apo, napudno nga tayo puso tayo. Napudno nga tayo makungkuna nga connection tayo. Naka-ready ka ba nga makikonekta iti Apo buwan ti karkararag? So, takay iti makasumpat niya yung kapsat. Amen? Sino ba iti managkakararag? Awan. Sino ang kapsat? Awan, basta ka lang. Duduan sa ilo lang ko. Wala tayo man ti praise the Lord. Ay, madon. Salamat. Apo, salamat. So, dahil dagiti aragidon tayo, no, kahit tayo kagapsat, pipirpirugad ni Apo, kaya makuna na nga good prayer, simple lang din eh. Simple lang. Hindi nga nakasagana tibiyag mo, naka-cleansing ka, naka-ready ka, open ti espiritu, open ti heart mo, open ti mind mo, hindi makakulikta ka rin. Ay concentrated ka, iso nga, kanang ipagpagan niya ako is dagiti alagad na eh. Magkararag kayo, kung na kailangan nakakonsentrate kayo, lumabalik o may saka eh. Marik lang na talaga. Sobra, hindi makukuna ang personal nga devotion mo, mas sobra, hindi makukuna nga corporate prayer.
Si aramidan tayo toy. Amen? So, dagito connection tayo, kailangan tayong pamuan, amuyo kapsat, bago pa tayo dumatag iti ako. Bago pa tayo ag-ask, ag-request iti ako, amo na tipuso tayo. Amen? Kahit nasa ready ka, gamin na dati kayat mo, di ba? So, amo na, uri panunod mo. Di ba? Kastoy, kailangan tayo makanay nga na kasagana. Kung saan tayo Salmo 139. 23 and 24. Verses 23 and 24. Kami ni Salmista David talaga nung may papantinas yung worship about prayer and singing ay inspirado ako. Yan, inspirado tayo. 139, 23 and 24. Basta tayo mapayag 23. Yan. O Diyos, ako'y siya sa atin. Pag sinabi niya siya sa atin, kailangan nakaglitsi ka na. Kailangan nasa moving ng banal na espiritu na humihingi ka ng awa at pagmamahal ng Diyos. Kasi marami tayong dapat masiyasat di ba? Yan. Alamin ang aking isip. Yan. So yung isip natin, kailangan nakahanda. Kasi habang tayo kumaharap sa Diyos, kailangan, sabi ko nga, ready ang isip natin, puso natin, espiritu natin. Subukin mo ako ngayon. Yan. Pinakamaganda. Subukin mo ako ngayon. Yan. Kung ano ang aking nais. Diba? So nga datupat na talaga iti party, iti prayer. Yan. Paulit-ulit lang. Mabalin nga sumbatan nga dagos iti Apo. Mabalin nga ada kondisyon. Mabalin nga kailangan nga guray ka. Mabalin nga saan nga masumbatan iti prayer mo. Prayer. May isa nga nagkaraka. So ay tahap sa kung ano ang aking nais. Subugin pa ako ngayon kung ano ang aking nais. O para bang sinabi, subugin mo ako kaya yung pagbibigay. O, di ba? Di ba, habang nanalayin ka, kanya-kanya tayo kasi, kanya-kanya tibaut may sa kasi iti design, iti panagbiag, di ba? Ore, agkararag ka, dati design na ita, lumaitan, among iti ako. Amen? Kas may isang victorious, nabaligi nga mananampalataya, kanayan nga nakarili tapuso. Kaya nga, kanang di bagbaga, tatatikimong tayo. Hindi ka naman pa'y nakarili ka, excited ka, naka-cleansing ka, kahit nangasawa iti auram, iti ating abagi, ating emosyon, ating panunot, ating puso, ating espiritu, reading. Di ba? Very excited. So, ganyan. Ako'y siya sa atin. Di ba? Napaganda. Alamin mo ang aking isip. Kaya nga pag nandito ka, kaya nga sinabi ni Yesu Cristo sa mga alagad niya, pag tayo pumasok na sa templo, kailangan limutin lahat. Kailangan yung cross mo ay bakla-baklay mo. Kailangan sumurot ka nga. Kasla lang pag ini-imagine mo, kasla labos, kasla transparent. Tati kahit iti ako kasyay, di ba? Kaya siya sa atin ako, kung ako ay hindi tapat, yan. Kung hindi ako ay tapat, ito yung alam ang tiyapo, sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Ayun yung napakasarap. Di ba yan yung parang, kaya iti kararag ni Salmista David nga kadagitigang kanta na inaramat ng maysa pagwadan. May isa nga victorious, may isa nga nabaligi nga namati. Amen? Kasat nung ka-faithful tayo iti Apo, babagan iti panagdawat tayo, iti samo tayo iti Apo. Gusto nga ko na, Sabado pa, Friday pa, excited ka nga tayo iti Apo, di ba? Kaya nga, gusto nga aramidon tayo, pasat mo tayo ka-faithful. Iti Apo. Masan ka nga faithful, amo mo lang ti Apo. Nang ka nakasagana, amo mo ti Apo. Di ba? Kaya nga,
no apang tayo iti balay iti Apo, kailangan excited ka, kailangan nakasagana ka, dapat di pa nagkarkararag mo, iti kalman pa'y, ada ti connection nan kasala makikita ti makasama kan. Di ba? So, lahat naman tayo may mga discerning, iba-iba lang. Maliban lang talaga kung nasalog tayo ng simbahan na hindi nakasagana, ang tayo nga prepare, ay talaga nasa bali pang panmunta, mayaw awang ka talaga. Nag-set pa nagkakanta tayo, yung praise and worship, yung leader ng praise and dito nga ay puspus niya, samantalang tayo naman, wala lang. Mas parang wala lang. Kasi hindi naka-ready yung isip, yung puso, at yung espiritu natin. So, di ay kakapsat. Okay, number 3. Yan. Una natin may katlo, ang sa reminder kanya tayo, what did Paul learn concerning victory over circumstances? Yan. Anya nga tayo iti kanayong ibagbaga, yan adal ni Apostol Pablo, may papandi ay balegi, ti panagbiag, kadag iti ado nga problema. Yan. Circumstances, nagiti ado nga pagsubok, trials. Amo tayo, bawat may sa kanya tayo kapsat, hantay nga pari-parihas. Diba? Bawat may sa kanya tayo, kanya-kanya tayo iti circumstances. Kanya-kanya tayo yung magungkunan na trials, yung pagsubok. Saan tayo pailingan iti Apo, yung kasatlo iti mapaspasamak, kadagtibiyag, iti bawat may sa kanya tayo. Maliban lang talaga iti padang na tao. Pero pampanunutin yung kapsat, kanayin ko may babae yung awan iti liudag na saan narumuan. Awan tinasipnot na saan ito malawagan. Amen? So nga, kanayon tayo nga maging faithful ang serve di Apo. Kailangan tayo nga kanayon nga agrang-rang-rang kung maging puso tayo nga ni galak ka na maglingkod sa Diyos. Amen? Kailangan na umakapoy. Kailangan nga di excitement mo, agrang-rang-rang, nalawag, ay awat nga talaga ti balandrana. Awat nga talaga ti pag-agaw ti kabuson. So, Filipos chapter 4, yan. Verses 11 and 12. Kadag iti panagbiag tayo as victorious life, ito yung karamihan ay nakakalimot. Lalo na pag pinagpapala na. Lalo na pag marami na siyang hawang na pera, sobrang saya siya, pero ito yung nakakalimutan minsan. Kaya laging nagpapala na si Apostol Pablo sa iglesia po ng Filipos yan. Sabi na kayo, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Yan. Kasi sa panahon yan kasi si Apostol Pablo, kaya yung hirap niya, yung binigay niya yung buhay niya sa Diyos yan, marami talaga siyang kahirapan. Pero salamat dahil sa kanyang ginagawa sa iglesia ng Filipos, hindi siya naghangad. Ang nais lang niya na sana lagi sila na nagpapasalamat sa Diyos. Yan. Natutunan ko ng masiyahan. So natutunan niya ang masiyahan, nagragsak. Maging anuman ang aking kalagayan. Kung anuman ang aking kalagayan, anyaman ti araramilan na. Yan, well, alam ko kung paano maghikahos yan. Kasat mga maawanan. Alam ko rin kung paano managana. So, sagana ang buhay. Prosperity. Natutunan ko na ang sikreto kung paano siyang masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. So, lahat na ang mga sikreto pa, ang mabusog o ang magutom. So, ibig sabihin, ang daman kanawan. Yan. Ang managana o ang maghirap. So, ibagbaga na ijay, hindi ko kayo hinahanapan ng tulong. Ano po talaga ang hinahanap talaga na Apostol Pablo sa iglesia ng Filipos? Kung ano yung kaunawaan niyo dyan? Ano ba talaga yung hinahanap niya? Oray na awanan, rigat, oray na ugutom, oray na sakit. Amo tibir-biro ganun ni Apostol Pablo iti Filipos. Laging magpasalamat sa Panginoon. Amen? Yun ang hinahanap niya. Kaya nga pala,
Sa buhay natin, ito yung nakakalimutan natin. Dumting man, pag darating ng mga kahirapan, mga sakit, minsan naalala natin ng Panginoon. Ang tao minsan, pag marami ng pera, wala lang, hindi pa pasalamat sa Panginoon, unang-una yung pagbibigay mo sa kanyang tahanan. Malusog man ang tao yan, tama, malusog. Kasi nga, binigay yung buhay niya. May pera man, tama po yan, tama lahat yan. Lahat naman sukatan pa rin yan sa harapan ng Panginoon. Pero ang tinitignan ng Diyos yung magpasalamat ka. Yung ibig na sa una magpasalamat, binigay mo na yung buhay mo, lahat ng meron, ibigay mo pamilya mo, ibigay mo kung ano ang narapat na isauli mo sa Kanya, kung ano itutulong mo, tutulong ka rin kahit sa labas ng simbahan, yung ganun ba? So ato dagiti requirements nga dapat nga aram iso nga ko na ni Apostol Pablo, naranasa kami. Pero hana nga nakita nga hantang mo pasalamat iti Apo. Amoy pabiligan na di blessing of Thanksgiving. Kita nyo yung birthday. Diba? Ay, ang bungga. Pero titignan natin, pag magsauli ka para sa Diyos, magbigay ka para sa Diyos, tumulong ka sa tao, nahihirapan ang tao na magbigay. Yung tuman ng Diyos, di ba? Pero titignan mo sa isang magulang, ito yung ehemplo mo sa inyo, parang nakakatuwa, nakakatawa. Itong mag-asawa, nagkasakit yung anak. Sabi niya, Lakay, ikaw tangang natin ka na nanganayos si anak mo, tanong makapangan. Ikaw tangang natin naimas, hamo makapangan. Samantalang ibinapigsa, di na kayo pasalamat, tanong makita dali, lubusan nga lang ito ti Diyos. Nakita yung kapsat. Kasi ba yung kapsat niya, kabasawa. Minsan tarangin tayo, nakadanak, matutuwa tayo na binibilhan natin ng mga gamit ng mga anak natin, di ba? Minsan pag nakakasakit siya, bibilihan ng pagkain, di naman makakain. Minsan bibili yung magulang ng gamit. Ito yung birthday gift ko sa inyo. Ang tuwa-tuwa yung bata. Ikaw naman na magulang, nilagay mo na lang doon, display lang pala. Paano? Di pa sila nagpapasalamat? Paano gagawin nila? Para bang kung meron kang mga pagpapala, minsan hindi ka na nagpapasalamat sa Diyos, hindi mo na alam ang gagawin mo kung ano lang yung nais mo. Diba? Ang Diyos gusto niya yung gano'n. Pag nagpapasalamat ka, alam niya na ginagawa mo yung kalooban niya. Okay? Kaya si Apostol Pablo, siya yung nalulungkot talaga kung bakit nagsabi ng ganyan. Diba? Kagaya rin natin na minsan nagtitestify tayo dito, ang alam ng nakikinig ay biro lang. Ang alam ng nakikinig, sinungaling yung nagsalita, hindi nangyayari. Kaya sabi ni Jesucristo, lahat ng mga patuto ninyo, huwag niyong ikakahiya. Sasabihin ninyo sa madla, sasabihin niyo sa mga kapatiran, upang sila ay ma-encourage naman. Amen? So, ganun po yun. Kailangan po natin na maging lahat ng mga challenges, lahat ng mga pagsubok na yan, kailangan tayo nabilag kumaday makumpuna desisyon tayo magpapulis sa umiti ako. Amen? No, kaya tayo we are victorious in life at that we are a Christian now, still Christian now, kailangan tayo nagitidumtong kumati pa nagbiag tayo, kailangan pasalamat ka na pati ako yan. Kaya nga minsan may narinig ako noon, kasi ako nakikinig lang, may nagsasalita dito, pero yung katabi ko, yung mga parang nagugulong siya, nagpapag na rin. Kaya na yung pastor ko pa, lahat ng mga pagsubok naman, kahit sa kahirapan, kahit nga may sakit ka, magpasalamat ka rin sa Diyos. Sabi naman yung narinig ko, kahit may sakit ka, magpapasalamat ka ba? Parang nagbablaspheme ito bago. Bakit naman? Sabi nga ni Apostol Pablo, sa lahat ng challenges niya, nagpasalamat at yun ang hinahanap niya. Amen? Bakit pa tayo magkikwestiyon sa Diyos?
Ang gawin lang natin, kailangan talaga. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, kahit nung pa, bakit ko nilalabas yung meditate the word of God day and night? Para pala yun mapaganda ang buhay natin. Para matungo natin yung daanan na nais ng Panginoon. Tapno kaya't iti apo nga mapabilid tayo. Amen? Nagiti sirkumstansya nga rason tayo. Kahirapan. Pag titao, marigrigaton, managsakitan, ay ang panupanunod kan. Doon niya tinapulang sa mga ng tiyapo. Binindisyon na kanuta. Diba? Kaya nga nakita ko dito na talaga sa mga sakit, may tatlo ako talagang nakita na rason. Hindi lang talaga galing sa kasalanan. Pero may dalawa pa. At alam ko na yan ay naituro ko na sa inyo. Kaya awan ti rason, napikat agrikat tayo, napikat nanamay tayo, mahantay ka mo pasalamat ti Apo. Kano hantay nga mo pasalamat, hantay nga maaramit, ibagbaga ti Apo. Amen? Pasalamat ka, tandaan ka, simpre, ala ka nga ala, salamat Apo, salamat. Nalipatan, ayay kuman iti Apo, nalipatan di utos iti Apo, nalipatan mo di balay iti Apo, nalipatan mo tumulong ulit ti tao. Amen? Nagatong aramidan ka kapsat. Pero biyaman tayo, tayo di nabigpig tayo, ng dati Diyos. At ati anak na bubukto nga ni Kristo, tinanggap tayo, tinanggap tayo. Nagpawit sa mga itanong, naranasan tayo di presensya di Apo, lumangiti, nagsangsangit tayo. Napakaganda. Kailangan lang tayo magpasalamat sa lahat ng meron sa atin. Uray magdadagiti, dadagsin nyo, pasalamat kayo tati Apo. Challenges ti biya ko, kaya may kapat. We should be victorious over. Kailangan tayo, yung among di ako kung na nadati ko halimbawa ito, victorious kan, magmagna ka, at dati kan, victorious ka na talaga. Kasap mo yung sumungan, kasap mo nga mauburan niya, kasap mo nga mapagbiyagan niya, balay nga niya. Amen? Malaya di kahit kasawan. Na, okay. Dati marigrigat ka ta, siyempre, ado nagiti napalpalabas mo nga mo nalilipatan mo iti Apo. Pag simsimpagan mo tayo, namati ka mo tayo. Inikan na ka, abundant life, prosper life. Ibig sabihin, handaan ka, nadapi ka. Kasi dati ka, kasama yung masurad mo ay kanabiyag ka ba? Kahit nang sawan, over, victorious over. Amo yung tema tayo yan. Victorious over victorious. Amo yung agsasakuti ako nga diya. Kung na-victorious ka, ibig sabihin, kasalalang nga diya diretso. Ito sa ano nga diya over na ay. Sumaro mo yan. Sigurado ka ba? Totoo ba yung karakter mo? Totoo ba yung puso mo, yung isip mo? Handa ba lagi yung espiritu mo? Parang totoo doon, over. Naalala yung wagsak. Okay, First Peter, yan, kahit tayo. Ako sila yun. Chapter 5. Kahit nasawan ka wagsak, iti banda po yan, ato dagiti warning. Ato dagiti pakdaar. Ato ti dapat madalaman ti nga siit. Abot. At abot ako yan, kasi yan. Okay. Kaya kahit tayo may kabusog tutulad-tulad. Kaya minsan nga may isang magkaaway na magkakaruba, magkaapanda, hanggang pagkasundo. Kaya karuba na, nagpatadir karita. So na nagpatadir mat, tutulad-tulad nga ron. Ito ay bangер, nagkabil man tibabuyan na, nagkabil man tibabuyan na. Yan, chapter 8, chapter 5 verse 3. Tijablo tutulad-tulad. May papanitibanag, tinunuan, ibang balakan. Maging handa kayo at magbantay. Bigilan ang suber. Ang diablo, ang kaawin ninyo, ay parang leon, umuungan. At ali-aligid, naghahanap ng malalapang. Kaya ngayon, yun na yan. Si Jesucristo yan na sa Judea eh. Tangalabay kami nga na dyan, iso na yun. Tutulad-tulad eh. Kaslaliyon mo. Pero saan nyo
Saan yung saksakitan, kakabsat niya? Natutulad-tulad tayo, matikaruba tayo. Nagpalasamba, nagugaro siya. Spiritually ay di bagbag lang, nagiti panag, nagiti lukong. So, kailangan tayo maging aware, vigilant. Yan. Hindi yung tinatawag nito, yung mga arrows, nagipakap ni demonyo, dapat maging aware kayo. Kaya nga, mag-ingat, magbantay, sabi niya. Mag-ingat, parang hindi na ulo. Kasi ang diablo wala namang ginawa yan. Deceiver kasi yan manluluko yan Kung hindi magnakaw yan, sisira hanggang pumatay. Yan. Kaya maging aware tayo. So nga dito yung kapsat, ano ang kasagutan niyan? 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. 15 and 16. Ito yung kasagutan. Ayaw ko kung matatanggap ninyo. Yan. Kasi ang salita ng Panginoon, mabigat talaga. 15-16. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Sino ang umiibig ng sanlibutan? Si Karya. Si Korea. Sino taga Tilubong? O ang mga bagay na nasa sanlibutan. Napakaliwanag. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Aba, ang sakit. Nagsakit. Pero may conclusion ng Panginoon dyan, mayroon siyang karunungan dyan kung bakit yan. Hindi umibig sa Ama. Okay? Ganito yan. Ang umibig sa libutan ay hindi umibig sa Ama. Hindi naman direkta yan may kaunawaan yan. Ang Diyos, sinayaan niya lahat ng mga bagay sa libutan. Ang sinabi niya, kahit doon pa sa Old Testament, ibinigay niya ito sa lahat ng mga tao at pwede nilang gamitin. Ibig sabihin pansamantala. Si tayo lang maguna nga taga-idog. Si tayo dinakaitid na ano kas enjoy tayo kahit yung alubong. Pero panunutan nyo ititinap ni Satan ni Jesu Cristo 3 times in the Testament. Ito yung kaunawaan na kailangan hindi umibig sa Ama. May kondisyon pa rin yan. Ang umibig sa sanlibutan na hindi umibig sa Ama. Yan. Okay, 16. Ang lahat ang nasa sanlibutan, ang nagnanasa ng laman, ang pagnanasa, ang laman, yan yung tinatawag na flesh. Ito katawan na ito. Ito yung literal. Ito yung physical. Yan. Nagnasa ng laman. At yung mga lahat na nandito, laman niyan. Ang pagnanasa ng mga mata. Ito naman. Ang nakikita. At ang pagmamalaki sa buhay na ito, pride. Yan. Ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ano ang pagkaalam nyo ang kaunawan nyo dyan? Na hindi natin mamahalin, ibigin ang sanlibutan. Sabi ko, Apope, pugno, kung agad ipag-ibig mo, at ito'y pa yung ulubong. May mga kondisyon ng Panginoon dyan. Kasi minsan tinempt ni Jesus, ay natin, yung Satan tinempt niya si Jesus, 3 beses yan Kung tayo ay nag-aral sa Biblia, o nagbabasa, iba 3 beses yan, nagsabi niya, di ba 40 days, fasting day and night, mabibisinan, kung Satan, mabibising ka, nagpasting ka nakabulan, aramidan man databato nga maging tinapay, tapno mangankan. Dati pagati ako, nakasuratan. Wala na. Shakti Diyos mo. Ay may kagway ako na. Napanti ka nga tuwan nga templo. Siguro kasalanan. Ang tira ti simpaan nga nagtira na simpaan. Ang dapat ikaw na, silaw na. Wala na Diablo. Sige nga, wala na. No talaga nga Diyos ka, mapan ka man di nga ito, tagpatinag ka man. At pakamatay ka, wala na. Yeah. Pero kung naiti ako, sumulog kay ti Diyos mo. Kami nakasulatan. Saan mo itilpan? Ayun yung may katlong ako na. Nagpanunod ni Satan, kung ano. Makitang dagita nga kaharian. Makitang dagita nga bundok. Dagita nga, dagdaga, bahagi ka ata, kung ano.
manungot ka, agdayaw ka kanya, kitid ko aming datan. At ibang bagag, no abay nga santay, maya kong lagi malibang. Kung ipipilit na kabali na balancing karabsat. No pinagyaman na kanti ako, victorious ka to yun. Over, victorious, over. Kasama yung sumarong dyan. Saan mo pagbiyagan diyan? Kaya may paganat ka. Sunga ka na yun mga ibang bagang. Ngayon pinaraburang na kati Apo. Ipay mo, ti Apo mo. Isublin, di para kanya na. Amen? Apay nga tayo, ititawag at supra. Nga kalunungan. Gini, ay puso na. Adaw mag-agaw. Diba? Bisuber ang bisilan. Mag-ingat kayo. Parang layo. Mula sa isip mo yan. Kaya sabi niya dyan, maging sa pagnanasa ng mga mata. Kasi nga, binigyan ka na ng pagagandang sasakyan. Binigyan ka na ng pagagandang pamilya. Ay, hindi mo naman pinapagamit sa Panginoon. Diba? Hindi ka naman nakakatulong. Hindi po ganun. Ang nice ng Panginoon, pag huwag mong mahalin ang sanlibutan, lahat ng ipinahiram lang, we are entrusted everything. Mga wiki-honest kayo, mga kapsat. Amen? Gusto ko na kanyayo. Saan ko nga ibain? Di daga nga pagpatadaran ti simbaan ni Jai. Lugan ko di nga pagluganak. Tamukasan, masusur ko nun dagton. Nga ministry ka mission. Nung ko nga iti Apo, saan ka nga gumagatang? Kuna nga, iyalam lang datang-adagan, adupet ag sangsangit kadagkarkararan. Amen? Adupet ti mapandita. Kasi dagi nga, ipagpakita ti Apo, sana makaturog, di ba? Kung ti pamilya, dito ti pangyapanan tayo. Mayat kayo kung madi kayo. Kapit sa tama, di ba? Kasi kabilag. Magti Apo ka talagang paiso, hindi, wag. Nung maranasan yung meditation ti Wanogan, ako maaramidan. Kasi aramidan ti Apo, wagsa. Dapat isusuro ka na kailan ito. Kaming naranasak Naging ganang hatang. So kailangan tayong hantay ka mahalin. Di ba tayo, sige Apo, salamat. Hindi talaga di Apo. Amen? Don't love the world or hate. Or don't itinubong. Gamin, nagado iti tentasyon. Nagado iti pakat ti Diablo. Nagado iti panay iti Diablo. Di ba? Kailangan tayo dato'y nga bagi. Kaya rin na dato'y nga lubong. Offer na nga talaga tinubong. Gawin last of bless, last of eyes. Mabalintay nga may awan kakabsat niya. So nga kailangan tayo, okay? 1 Peter chapter 2 verse 11. So kailangan tayo limang ito na nga panagserbi nga faithful. Yan. O the word consistent. Mga minamahal, nakikiusap ako. Yan, nagpagpakasinan na Apostol Pablo, ay ni Pedro, sa inyo. Kasi yan si Pedro talaga, nung siya nagbagi ng salita ng Panginoon. Ilan ba yung tumanggap kay Kristo? Sino yung nakapasa ng Biblia? Ilang libo? Nung siya nag-preach ng ulugan? Ilang libo? Ha? Sa inyo ninyo, maaaring 5,000, maaaring 3,000. Pero libo yan, okay. Mga minamahal, nakikusap ako sa inyo. Mga minamahal, bilang mga dayuhan. Itong dayuhan na ito, sino mga yan ang dayuhan na mga yan? Mga alien ba? Si tayo dalita? Si tayo nidat-dat lang, may sanga datilubong nga, kakatang-katang scavenger ko man, o kaya rin kita na marigri, kita baboy, kita animals. Kita, bilang dayuhan, kaya nasaon, bisita tayo lang tilubong, awan tibagi tayo, kasi na yun napan kayo, bangin nga ako napan ka lang nagturis, at subli ka nga, subli. Amen? Yan. At pansamantalang naninirahan, yun pala, lamang sa daigdig na ito. Yan, pansamantalang. Talikuran lang yung mga pagnanasa ng laman. So yung pagnanasa ng laman, di ba may mga senses tayo? Ilan yung senses?
Ha? Yan, teacher, pakid ko. Yung mga senses na yan. Pagnanasa ng laman, yan. Mga pagnanasa ng laman, maraming mga offer sa paningin na lang natin, sa pagkinig na lang natin, yung paggawa ng kamay natin, bagay sa dila. Lahat na yung mga senses na yan. Pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Ibig sabihin kaya Apostol Pablo, kung naldaw nga nagdabanak ti bagay, gamin, ato ti kalaban. Yan. Pero, ingat muna ang kalaban tayo. Kanang ibagbapin ni Pastor Frede? Ha? Sarili tayo. Bagi tayo ng ilang bansa. Kawalan ti Pastor ko. Amen? Pero, lumabising ka, ngaramidan. Mangan. Pero no, agsang sangit ka niya, nagapuanan na yung sangit mo. Mabising ka. Pinoda kahit mo ti Apo. Portana ka mo. Mapalingat sa sangit, tapos pasalamat. Amen? Tapos pasalamat tagamin, narik na. Ayun yung narik na may present sa ti Apo, ganda din paraming nahiwan. Nagkakararag ka. Agsang sangit ka, di ba? Ang dawang partaman, bahala ka tam. May bagang awang kwartam. Ay, delikado yan. Bagang may awang kwartam. Pero napunpun ti kwartam, maawan diya eh. Saan po nga deklarasyon diya eh. Amen? Ang kayo mag-deklara ka na itigila yung kana yung bagang awang kwartam. Ang kukaya ay yan. Isa tutulang na pagpag ti kwartam, napno nga iya para mo eh. Napno pa ibang ko. Pero sa totoo lang, baging ti kalaban mo. Di ba? Kamay. Kapag dahil magmaawal na talaga. Kapaya, nangyugigab no. Di ba? Kaya nga rin misis ni Pastor Nico, hindi ko ako nagdagsang na ulit. Hindi uminggan. Kahit sitang sakit, yun namang tud kayo. Yun niya tiya ramitin nyo. Kahit yung natakawang na kayo ni Diablo. Pagpepes mo ito. Nagadun ti testimony nga nang nangod ko. Alip, ipunan na, tatays na. Ipunan na, makabulan na, nabidya yung peso. Yung mismo na inaldaw nga kumikita. Apin, every Sunday, itod mo. Pura pala ti second week, third week, 1 month. Itod mo nga gamin magasto din. Ninyapit, ipanunot ni Satan. Amen? Tas jay, iti, kaunawan iti Apo. Doon niya tinted na, siyempre nagpigsa ka eh. Kapag ka nagsimpa, nakapigsa ka niya nakadomingo. Tapos kung mo kay laag. Kaya marami nagtitestify. O kaya patistify. Nagtestify kasta. Ay, hanan ako may di nauli nga domingo, nagkasakita. Ano patang yung obligasyon mo? Hindi ako, niya eh. Amen? Kaya nga ito nagkasakita. Awanin yung ulo, matay sa mukha ng parin mo, napanigitan ni doktor. Sino niya nakatungtong ko na niya uminganan? Wala na ko pa. Ay, ang gaya, di pasto na nakatungtong ko. May pati-operasyon. Tantakan tikat nagpa-opera. Hindi natin pagka-pastor. Kasi prima pa niya napintas na doktor. Pastor ko na. Wag. Di mo alam pastor yung opera. Opera. Ay, una pa lang eh. Pastora, kurang dati may kaunawaan, understanding of the Holy Spirit. They are foolish. Papastor nga na pa yung dagituin ha. Duduugan ka, nandiyan ka mo. Nukat na, pero duduugan na. So, kahit nasa awan kang absat, pilubong, bisita tayo lang, di ba? Nung may pastor yung balay mo, bisita tayo suna. Mabalik na tumulangit ka. O, di ba? Kailangan tayo na habang adapti tayo na nakipagsalamuha sa sanglibutan, huwag tayong maingit sa kapitbahay natin kasi nagtatag ng garita, nagtatag ng babuyan, kung ano pa, yumayaman. Eh, hindi naman nagsisimba, wala namang kaunawan salita ng Panginoon. Kaya ikaw nung naglagay ng garita, naglagay din ng garita kasi hindi nga mananampalataya eh. Pasurot-surot lang, asasalayon. Huwag kang maingit.
Amen? Kasi ang napagandang kwento sa panahon ni Jeremiah, si Prophet Jeremiah, lagi mong sinasabi ito, ano request niya. Sabi niya kasi, Yahweh, Panginoon, sabi niya, bakit kaya yung mga masasamang sinabi niya doon bakit kaya yung mga masasama, sila naman ay natatanim at tumutubo, sila ay lumalaki, yumayabong, sila ay nagkakasanga, sila ay nagkabulaklak, sila ay nagbubunga. Ang dami naman ang dami naman ng Jeremiah, parang gano'n ang sabi ng Panginoon. Sabi naman ng Panginoon, Jeremiah, sabi niya ng Panginoon, bakit? Sabi niya, ang mga taong yan, sabi niya, ay masasama. Sabi niya, andito ka sa sanlibutan, nakikisalamuha. Ibig sabihin, makisurot ka, ti ayos iti lubong. Ang mga susurutan iti masama, surutan niya na sayaan. Amen? Makita nyo, hindi forward, over, victorious. Marami pa doon. Kasi nandito ka na sa gitna Kasi ikaw ay Kristiyano na, may victory na sa iyo. Ano yung sumungad? Diba? Kaya sabi niya, ang ibig sabihin ni Yahweh, makipagsalamuha ka, makisabay ng agos. Huwag ka lang sasama sa mga masasama. Amen? Huwag kang mainggit, ang ibig sabihin, huwag mong gagayahin. Kaya nga, pinagsabihan ni Pedro na si Layon ay kagaya-gaya. Ang Layon naman talaga si Jesucristo Kasi nga manlilin lang Amen? Sa kanya itong sanlibutan di ba? Kaya nga, kami naman na leader ninyo ay natutuwa kami yung improving ninyo. Huwag na sa kayo ay dapat masaktan kayo sa mali na narinig niyo para sa inyo yun. Amen? Para kanya yan. Awan itinasakit sa mga natiapo ko na pautan, malagitahan, natangtay ulo na. May natigay na sa awan, pautan. Sige, umunod tayo maulin. 5. What are some means o kaparaanan which will lead to consistent, victorious life? Okay, last na tayo. Anya ka dapat na iti kaparaanan, tanong mas dapat consistent. Hindi may habang parang halos ma-perfect mo. Ito yung victorious life. Tanong makaalala ka din ang liga. Diba? Natapit na ng gabi Teka na, kung ka na ka iti apong, anak na nga, dapat na isumungad. Doon tangyay, alam naman tibiyagan. Sa ano ka magnanitaw? So, ito, Ephesians chapter 6. Ano yung kaparaanan ninyo? Kanya-kanya po tayo. Yan. Last na po ito. Last na. What are some means which will lead to consistent, victorious life? Isang 16, 17. Yan. Amoy lagi tinabagat kabilis tayo sa gatag makamato. At talagang pagmulay-mulayan lang ngayon pala, maliban lang i-additional ng sangkuhan mo, ang buyo. Na? What are some means which will lead to consistent, victorious life? Ephesians 6:16. Basta tayo 16. Lagi ninyong gawing panangga. Yan, panangga, hindi palangga. Panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliyab na palasmaka. Ano ba yung tinatawag na panangga? Lagi sinasabi ng, shield. Yan. Pag sinabi natin shield, ito yung mga panangga natin lahat ng palasunang, all the very dark of evil. Yan. Pag sinabi natin, baga tayo, evil, ito yung magkukulang na negative wicked. Iti kalaban tayo sa makikita. Amen? So may very dark, iti ka sa iyo yan. Spiritually paano yung kapitbahay mo, tinira ka kasi tutulag-tulag. Anong gagawin mo rin? Sige, maglagay ka rin, parang tutularan ka. Sige, nahihilo na. Diba? So, kailangan natin yung magmumula ng shield of faith. Yun ang kailangan po natin. Diba? To quench all the fiery darts of wicked. Kaya sinabi natin wicked,
tayo ginagamit ni Satan, di ba? Bakit hindi niya ginamit ang word Satan, o devil? Ginamit niya ay, ano, di ba ginamit niya, sabi niya mga wicked, yung mga mahihila. Saan ba kasi nanggagaling talaga? Physically. Kasi, pag spiritually kasi ang labanan, ang diablo ay spirito yan. Pag tumira yan, pag nakita mo, literal ka. Amen? Yung mga rituals, pag tumira mo yan, spiritual, ang nasasaktan ay physical o literal. So nakikita mo ngayon. Kaya sabi ko, yung kapitbahay mo, tutulad-tulad din. Dapat makikita mo na ginagamit ni Satan yun. Maging aware ka. Huwag ka nang tira ng tira. Pwede kang makisabay, sabi mo, oo, kaibigan, o kapitbahay, bigyan mo siya ng masarap na yung bang taon to pagkain. Kasi kaaway mo, bigyan mo siya, bigyan ka ng kaunaon ng Panginoon, hanggang mawiwinsod mo yan, hanggang salita ng Panginoon yan, yung bang susurrender na, hindi ka sumabay sa masama. Amen? Kaya sabi ni Jehovah, hindi kang makisabay, sabi ni Jeremiah, huwag lang ang mga gawaing masasama. Amen? Kasi, tingnan mo yung agos ng tubig, ay maipipicture nyo yung agos ng tubig. O, banda roon, may mga babuyan, yan. Ang alam na nila, malinis yun. Totoo, may malinis at marumi na. Malinis at marumi na yun. Sumasabay yan. Pero, kailangan na maging aware ka rin. Kasi, ano yan, umaapoy na pana ng mahihina. Amen? So ano pa, sa verse 17, yan, take the helmet. Ano ba yung ibig sabihin ng helmet? Helmet ng? Ito. Helmet ng kaligtasan. Ano ba yung sinasabi niyan? Kailangan natin na yung wisdom and knowledge ng Panginoon na binibigay niya. Kasi ito yung tinatawag na truth. Diba? Mga protection ba? Okay? Gamitin ang tabak ng Espiritu. Ito yung importante, tabak ng Espiritu. Ano yung tabak ng Espiritu? Yung salita ng Panginoon. The higher worship in praising God is to meditate the Word of God day and night. Yan, the best worship. Kaya salita ng Panginoon. Kahit kanino, maririnig nyo yan sa mga nagtuturo. Kasi wisdom ng banal na Espiritu yan. Itong mga helmet na ito, kailangan guarded ito. Kasi yung pag-iisip natin, diyan nagsisimula. Kaya sinabi kanina doon, ni Pedro na sa mga last, yan, sa mga 5 senses, doon tayo malilito. Okay? Ano ang mas dapat na gawin natin? Okay, Matthew chapter 26:41. So, last na ito. Okay, kay Matthew chapter 26 verse 41. Ito nga yung ginagawa natin eh. Magbantay kayo at manalangin. Prayer pa lang. Ang prayer may singular prayer, mayroong formal prayer. May personal devotion, mayroong corporate prayer. Marami yan. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng puso. Ang sinasabi niya na huwag madaig. Hindi kayo matatalo sa lahat ng mga tukso, sa lahat ng mga pana ng kaaway na umaapoy. Ang Espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay Bakit kasi sinabi niya ng Panginoon? Anong pagkalam nila? Bakit sinabi niya yan? Ang Espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Si Apostol Pablo, ang sabi niya, sa panahon ng Apostolic Age, ang sinabi niya sa mga alagad niya, ay nung ako'y mahina, ako ay malakas na. Okay? Nabasa niyo ba doon sa Corinto? Nung ako'y mahina, ako ay malakas na. Anong alam niyo nasa kanya? Ang banal na Espiritu, ang salita ng Panginoon, dahil sa ay mapanalangin. Ano ang meron talaga sa kanya? Nandun naman talaga yun sa kanya eh. Kasi ang Diyos, ang banal na Espiritu ay nasa kanya. Diba? Pangalawa, meron na yung salita ng Panginoon sa kanya. At ginagawa niya yung kalooban ng Panginoon sa ay nananalangin. Yun lang pala. Kaya magbangkit na.
Ang Kristiyano na victorious at mayroon pa doon, pag hindi siya nanalangin, hindi mo magagawa ang pinapasabi ng Panginoon. Sa totoo lang po. Amen? Hindi mo magagawa. Ibig sabihin kung hindi mo magagawa, pipilitin mo. There is a sacrifice. Amen? Obedience is better than sacrifice. Yung sacrifice kasi sa Old Testament ang sinasabi, pag nagkasala ng tao noon, maglagay sila dyan ng handog, susunugin, upang inuusok, papunta sa langit. At natutuwa ng Panginoon. Yun, kasi kumanyan mga utos yan. Pag binasa natin ang Old Testament, sa mga laws, yan. Kaya napakahirap talaga. Pero ngayon, mga kapatid, kailangan natin talaga na yung buhay natin na sagana, if we pray, we sacrifice everything lang. We sacrifice our family. We sacrifice whatever we have. Binigyan naman ng Diyos ng masagana kaya tayo masisiglang dito. Subukan mo na ikaw ay may naramdaman. Mayroon kang sakit, halimbawa lang, may sakit. Pupunta ka dito. Anong sabihin mo sa Panginoon? Magpasalamat lang sa Panginoon, itutuwid naman lahat di ba? Kasi nananalangin ka, doon pa nananalangin ka na Panginoon, kaya ko ito. Kasi sinabi mo, kaya mo. Kahit hindi pa ka nanalangin, hinantay lang ng Panginoon na magpasalamat ka, di ba? So, ang sabi ito dito, ang huli ng quotes, yan, nagtatagal ang spiritual na pamilya. Yan, nagtatagal ang spiritual na pamilya. Sabi na, kaysa physical na pamilya. Anong pagkaalam nito doon? Nagtatagal doon ang pamilya spiritually, pero ang physical na pamilya ay hindi nagtatagal. Totoo ba ito? Mga kapatid, totoo ba? Okay, ihambing ko na lang. Tayo nandito, mananampalataya. Nandito tayo, lahat tayo, yung mga nandito. Pag sinabi ni Pastor, kasi pamilya na tayo sinabi niya, mamayang gabi, mayroon tayong overnight prayer. Hindi ka ngayon pumunta. Kasama ka ba sa pamilya? Ha? Hindi ka sumama. Kasama ka ba sa pamilya? Hindi ka kasi sumama Amen? Ito yung mga medyo matindi na tira ng salita ng Panginoon. Ewan ko lang. Ang physical, ang physical, temporary lang. Mawawala naman po yan. Kaya minsan pag hindi ako hindi ako makakapunta ngayon. Kasi ganito, ganyan. Magpapaalam lang ako. Wala namang problema yun. Pero kung lagi ka nagpapaalam, paano ka magpapaalam din ng Panginoon sa buhay mo? Amen? Prayer is napakabuti. Diba? A family that prays. A family that prays. Kantang iti ako, at managkamararal. Stays eternal. Forever. Forever. So, yun lang mga kapatid. Nais lang ng Panginoon na tayo'y hindi na ilukatan na di makupo ng kaunawaan ito sa una. Umuunag tayo. Diba? So, 5 lang yan mga kapatid. A family that prays together. Stays forever. So, presto tayo. Ituloy sa mga marami tayo. Ang ating puso na nag-uumapaw ng kasiyahan. Amen. Mabalik na itong ating kakabsat. Kaya palakpakan tayo manitiya ko. Amen. Praise God. Tayo'y umawit, magpuri, magdiriwang sa Yahweh na ating dinadakila magpakailanman. Praise God.
Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, dapat kailangan, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, dapat kailangan, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw
Patuloy na ating aawinan at papurihan ng Diyos sa dakila. Tunay nga po, na napakasaya sa ating mga puso na alam natin kasama natin ang Diyos. Amen. Sa hakbang ng bawat buhay ng bawat isa, nandoon sa salitang kasama natin ang Diyos. Kailanman, we will never leave you nor forsake you. God is always forsake you. Amen. Patuloy na sa ating Diyos na buhay, kailanman na pinaparamdam po niya na sa ating pagsamo, sa ating paglapit sa Kanya, patuloy na nais natin ang Kanyang presensya upang ating maranasan ang hindi pa naranasan ng iba kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Ang pagmamahal na walang katulad, Diyos na wala siyang katulad, buhay na ibinigay kailanman sa iyo, na patuloy na magpupuri ka sa Kanyang pangalan, andoon na may magpapakumbabaan at makikita ang kahanghangang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Kaya naman, Panginoon, itatanghal namin ang iyong pangalan. Kami ay lumalapit at nagsusumango. Bawat puso ngayon, ninanais ng iyong presensya, ang kusang kikilos, at kami ay lalangoy sa oras na ito. Ninanais banal na presensya mo, inasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katapuin. Ninanais banal na presensya mo, inasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katapunin. Ang pagmamahal mo ay wala
sa buhay ko, O Diyos. Kailanman, Panginoon, ay hindi ka magkulang. Kaya naman, Panginoon, sa bawat ginagawa mo sa buhay ko, tunay na kamangha-mangha, tunay na makapangyarihan. Kahit na sino pa man ay hindi kayang gawin. Walang katulad sa buhay ko ay kailanman di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilang itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Hallelujah, Jesus. Itatanghal ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat tinuturuan mo ang bawat isa na magpuri ng may katotohanan sa aming mga puso at tunay na pagpapakumbaba sa iyo. Hallelujah, Jesus. Siya lamang ang nag-iisang Diyos. Amen. Siya lamang ang may karapatan na ating ilaan ng pagsambang totoo. Siya lamang ang may karapatan sa buhay mo. Kaya siya lamang ang may karapatan na ilaan mo ang oras mo para sa Kanya. Siya lamang ang may karapatan na gawin ang mga bagay-bagay na gusto niya sa buhay mo, sa pamilya mo, at sa ibang mga bagay. Ating itaas ang Kanyang pangalan sapagkat siya ang hari ng ating mga buhay. Itataas ang ngalan mo, Panginoon, hari ka ng buhay ko. Ihahayag sa buong mundo, kadakilaan mo, hayag at totoo. Itataas ang ngalan mo, Panginoon, hari ka ng buhay ko. Ihahayag sa buong mundo, kadakilaan mo, hayag at totoo. Sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal at kalingaan, iyong ibinigay, walang humpay, O Diyos, sa'yo'y alay, O Jesus, handog itong buhay. Karapat-dapat ilaan, pagsasama ko, walang maka
sa'yo'y iaalay. Oh Jesus, handog itong buhay. Sinasamba ang nag-iisang tao, pagmamahal at pagkalinay, iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. Sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalinay, iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. Minsan pa, sinasamba ang nag-iisang Diyos, pagmamahal, sa'yo namin naramdaman, O Diyos. Sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. Sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal at pagkalinay, iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. Sinasamba, pagmamahal ng Diyos, pagkalinga, binigay, na kahit na sino di kaya binigay ito. Kaya naman, ang aming pagsamba ng Diyos ay ating iharangan sa oras na ito. Sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalinay, iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. O Jesus, handog ng aking buhay ngayon ay aming ilalagay sa'yo. Ang pagsamba at pagpupuri at pagmamahal ay aming ilalagay sa'yo, O Diyos. Sapagkat ang pagkalinga ay walang higit pang pagkalinga mo sa bawat isa. At ang iyong pagmamahal mo ay wala pang higit nito. Ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang namin ilalagay ang pagpupuri at pagsamba. Iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. Sinasamba, dinadakila sa makapangyarihang Diyos. Ang aming oras ay aming ilalahan sa pagpupuri sa'yo nang hindi ito limitado. Sapagkat ang pagmamahal mo at pag-aaruga mo sa amin kailanman hindi naging limitado. Kaya naman, Panginoon, maging ang mga boses dito, minsan nawawala, minsan ito ay limitado. Ngunit sa pagpupuri sa iyo, kaya-kaya na itong kumanta, boses na para sa iyo, upang may pagsigawan sa buong mundo na aming
Ito ay totoo. At aming ipagsisigawan. At aming itatatak sa aming mga puso na kami ay tatak mandirigma na kailanman hindi sumusuko. Ito ang mandirigma nila ng puso na nag-uumapaw ng kasiyahan sa pagpupulisip. Ito ang mandirigma na kailanman hindi agawin ng kaway ang kanyang oras at ilaan sa iba, kundi ito ang mandirigma na kaya-kaya magsakripisyo sa oras ng panahon ng oras mo. Ilaan ang mga bagay-bagay na ikaw ay aming maitaas at may sabi sa buong mundo ang bawat kabutihan mo. Sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalinaan, iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y labanan. O Jesus, handog itong buhay. Sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalingan, iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y aalay. O Jesus, handog itong buhay. Let the people sing. Samba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalingan, iyong ibinigay, walang hanggan. O Diyos, sa'yo'y aalay. O Jesus, handog itong buhay. Sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalingan, iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y aalay. O Jesus, handog itong buhay. Sireno ka, si candela on the candle, so candela no, and I know, si pan on the hoy ha, kung tayo sa ilim, wala sa bilang. Almighty God, you are worthy, my Redeemer and my friend. Oh, I love you, Lord. I love you, worship you, my God. And in spirit and in truth, I worship Him. Sinasamba ang nag-iisang ikaw, ibinigay ng bawat isa ni walang kupas. Ito ay purong-puro ng pangako ng Diyos
proteksyon at pagmamahal sa iyong Diyos. Sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalingay, iyong ibinigay ng hanggang sa iyo'y aalay, oh Jesus. Handog ko ang aking buhay, kaya naman sinasamba kita, O Diyos. Sasambahin ko ang nag-iisang Diyos. Sasambahin ko ang nag-iisang Diyos. Sasambahin ko ang nag-iisang Diyos. Si Heaven tote ke orai, si koni kare, sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalingay, sa iyong inulaan ng hanggang sa iyo'y alay, O Jesus. Handog itong buhay, sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalingay, iyong ibinigay, walang hambay, O Diyos, sa iyo'y alay, O Jesus. Handog itong buhay. Please, pwede po ba natin itaas ang ating dalawang kamay sa huling pagkakataon, sa ating pagsamba sa Diyos na Hari, Diyos ng mga Diyos? Kaya natin itong gawin para sa Kanya. Habang kinakanta ang mga witing ito, may pasasalamat ka at sabihin mo, Lord, ilalaan ko ang aking puso, ilalaan ko ang aking oras, ako hindi ito limitado, sapagkat ito inilaan mo din para sa akin, upang mabigyan kita ng oras, upang mamuri at dakilain ang iyong pangalan, upang sabihin at magsigawan sa buong mundo, na ikaw ang Diyos na dakila, magpakailanman, makapangyarihan sa lahat. Walang humpay, O Diyos, sa iyo'y alay, O Jesus. Handog itong buhay, handog ko ang aking buhay, sinasamba, O Diyos, isang ikaw, pagmamahal, pagkalingay, iyong ibinigay, walang hambay, O Diyos, sa iyo'y alay, O Jesus. Handog itong buhay, walang humpay na pagpupuri sa iyo, O Diyos. Aming ialay ng buong mula ulo hanggang paa, ang pagpupuri sa iyong pangalan na walang halong itong pagpupunwari. Sapagkat, O Diyos, tinuturuan mo ang bawat isa kung paano magpuri sa langit. Na patuloy na nilalagay namin sa aming puso't isipan. Ikaw lang ang nag-iisang Diyos. Ikaw lang ang nag-iisang Diyos. Ikaw lang ang nag-iisang Diyos. At aming nilalaanan ng oras, nilalaanan ng lakas, nilalaanan upang kami ay umawit sa Diyos na makapangyarihan.
buhay na aming ihahandog sa iyo. Patuloy na turuan mo kami kung papaano sumunod sa iyo. Turuan mo kami kung paano dumaan sa tamang daanan na kami ay tutungo sa iyo. Turuan mo ang mga kamay, mga pang ito na magpuri ng may pagpapakumbabang lagi at ang puso na patuloy na susunod, patuloy na mananalangin lagi, patuloy na magpapakumbaba lagi, at patuloy na magmamahal, patuloy na aming ilalaan ang oras na para sa iyo. Tunay na ikaw ang hari at Diyos ng Panginoon, sapagkat ang bawat isa ngayon ay pinuspos mo ng Espiritu Santo. Salamat sa pagyakap. Salamat sa bawat salita na inyong ibinigay sa bawat pusong narito kung papaano kami mamuhay na kasama ka. Salamat sa pagturo kung papaano namin ilalaan ang tamang oras ng para sa iyo at sa mundo. Salamat, Dakilang Diyos. Kaya naman sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Sa iyo lamang namin nilalaan ang buhay na ito. And we give you all the glory, honor, adoration. In Jesus' name we pray. Let's say amen and amen. Praise God. Tunay nga po na managayak ka man ang parabol ng Diyos, apo'y tamagsakon. Apo, giyaman kami manan, kalagiti ako, impay mo manan ako nga bendisyon dito po may sakon kami. At ako at to'y ako nga ipay mi, talagigat ako, nagito'y nga offering me, tithes and mission ako. Agyaman kami ako, kaya ado ako nga parabol mo para kami. Agyaman kami ako, kalagiti ako pagsakulan mi. Agyaman kami ako, kaya tatanawan na ako, kalagitoyawan na ako, itibaytod mi tanabigat. Katagyaman kami ako, kasi ka ako saan na kami nga bebe ang tinadawal-daw. Kagyaman kami na ito nga blessing ako, intad mo kada kami. Katapo dawatan mi nga roda ako ngay tamagsaka. Ako bendisyon ng tungkang ima ako itanabigat. Ngay so ako nga makitad ako, itimigas pagayatan mi ako kenta. Bendisyon maturay pa'y ako dagitisan nga makitad. Katapo padapadan na kami tanabigat, mga bendisyon ng ako. That Lord, itat ko nga amin kan ka ako dagitoy, may gabitin na kanya ako Jesus. Amen.
dahil ipinalangin natin na mauupirahan sana siya. Pero noong nagpa-ultrasound siya at nagpa-check after ng prayer po ng mga warriors, nakita po nila na yung operahan ay wala na, natunaw na yung bato sa kanya. Praise God! Pinapaabot ko po sa inyo ang kanyang pasasalamat po sa prayer po ng Pure Heart. Wala na po yung sakit ni Sister Virgie Bilen. Okay na po siya ngayon at andoon na natunaw na yung bato, wala na. Praise the Lord. Yan po yung kabutihan ng ating Panginoon na ginawa po niya sa pagpunta natin sa Nambagatan nung last month, February. Amen. Praise God. Isang testimony na naman po na nakita po natin yung kabutihan ng ating Panginoon na tunay nga na walang imposible sa panalangin kung may kalakip na pananampalataya. Amen. Mag-focus lang po tayo sa ating Panginoon na siya lang yung great healer natin. Amen.